Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan po sa Zamboanga. Diyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Viva Mexico! Viva Zamboanga! Muchas gracias Mexico! Muchas gracias Zamboanga! Okay po, bago po ako patuloy po, ako po muna ay nagpapasalamat po ng maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga followers po na ito ay tumatangkilik po sa aking YouTube channel. Ang aking tema po ng YouTube channel po ay more on decoding and analyzing sa mga treasures po, symbols, treasure sign, and treasure markers mga katits. Okay po, sa mga bago kong subscribers, mga bagong followers, at sa mga bago na ring viewers, maraming salamat po sa inyong patuloy po sa pagtangkilik at sa panonood po ng aking YouTube channel. Bagamat ito ay bago pa lamang po, at please help me to grow my channel mga katits. Alam ko po ay hindi nyo ako bibiguin sa pagtulong po na para lumaki po ang aking YouTube channel. Thank you so much po talaga sa inyo mga katits. Okay po, mamaya po ay ating i-decode po, i-analisa po yung pinadala po ng ating katits na isa pong parang big boulder na rin po mga katits. Ito pong pinadala po sa atin na ito ay nakita po, natagpuan po sa kanilang lugar mga katits. So ito pong medyo medyo may kalakihan na po, at ito i-consider na po natin na isang BBM o tinatawag na Big Boulder Markers o tinatawag natin na BBS, isang Big Boulder Sign mga katits. Yun po ay atin na pong i-decode po maya-maya ng konti. So, yung pala ang gusto pong magpadala ng mga treasure marker, signs and symbols upang i-decode para ma-analisa po natin. Pwede niyo po ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sungglasses po ako doon. Yun po yung pipiliin dahil nga po marami pong akong kapangalan na lumalabas po doon. So, hindi lang ako mag-isa. So, ang gagawin nyo po, i-add friend nyo muna ako mga katits bago nyo i-send, bago nyo padala ang inyong mga treasure signs, symbols, and markers na gusto nyo pong ipadikod sa akin o ipanalisa mga katits. So, yun po, inulit ko po, yung profile ko po, Alejandro Sanchez, na naka-shade o naka-sunglasses po ako doon katits. So, yun po. Pwede niyo pong ipadala doon sa aking Facebook page. Tuloy po, atin na pong i-decode po itong napakaganda pong treasure marker. Ito i-consider ko na rin nga na isang big boulder marker. So, ito po ay isang napakalaking big boulder markers, at ito para siyang isang monkey, hugis isang sheep na monkey or isang gorilla na stone markers mga katits. So, ito po, unang-una po ay tingnan nyo po yan, pwede nyo pukpukin po ng maso ang kabuuan mismo ng stone markers nito mga katits. Kapag solid tunog, siyempre po solid na siksik po nun. So, siksik po yung pinakabato. Kapag mayroong portion yan, sa paikot na yan na medyo may ampaw, iba ang tunog, possibly po mayroon tinatawag na rock, enclosed item, may tinatawag na giveaways po na linalagay po dyan mismo sa stone markers. Lalo na po ito may kalakihan na treasure markers mga katits. So, pwede pong naglalagay po ang mga Japanese po, Korean, Chinese ng giveaways po mismo sa mga markers, lalo na pag mga big boulder markers mga katits. So yun po, huwag niyong kalimutan na i-detect po ng metal detector or gold locator po itong kabuuan po ng batong ito na ginawa pong treasure marker na ito ay hugis, para siyang hugis monkey, ang hugis gorilla po ang pagkasipon nitong isang treasure marker na ito ay kinonsider ko na nga po na isang big boulder markers katits. Yun po, madalas ko pong pinaalala po sa ating mga katits
na i-check po yung pinaka-markers mismo. Kasi nga, posible po lalagyan po yan ng mga giveaways, mga katiits, yung mismong pinaka-markers. Lalo na kapag medyo may kalakihan na po itong mga markers na ginagawang treasure markers po na mga Japanese, na mga Korean at mga Chinese, mga katiits. So po, sunod po ating napapansin po dito, ito po ay nakanguso down na ito ay in between po ng east and south, mga katiits. So i-check niyo po yung distansya po mula diyan sa pinakanguso po ng parang nguso ng gorilla na po ito. At pwede pong i-check niyo po, pwede yung i-detect po ng metal detector or gold locator sa distansya po na 1 hanggang 4 meters, mga katiits, or hanggang 5 meters po ang layo mula dyan sa pinaka big boulder markers na hugis, gorilla, mga katiits. So tingnan nyo po sa in between east and south na ito'y nakanguso o nakatingin po yung hugis, gorilla na big marker stone, katiits. So itry nyo po, huwag nyong kaligtaan po, i-detect nyo po yung area sa distansya po na mula 1 hanggang 5 meters po ang distansya po, ang layo. Pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator, katiits. Yan po ay isa po sa napapansin po natin sa pagdidikod po, kasi mga katiits, hindi po 101% po ay natutukoy po lahat po yung item. Iba pa rin pa talaga po kung mayroon po kayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. So sabi ko nga, tayo po yung mga treasure hunter, siyempre po tistig po tayo hanggat po maka-hit po tayo ng item na ating pong hinahanap. Harinawa po ay tayo ipagpalain ng pong may kapal na yung pong ating tinitreasure po ay makahits na po tayo. Mayroon po ako napapansin po rito na isang letter Y na naka-ukit po dito. So ito kasi ay nagtuturo po ito sa ilog o tinatawag river, mga katiits. Posible po na itong markers nito ay malapit sa ilog o medyo mayroon pong river na hindi kalayuan itong pinaka gorilla markers na ginagawa po ng markers po ng mga Japanese o Korean o Chinese, mga katiits. Yun po, pansinin niyo po, baka po mayroon po itong ilog na malapit dito sa pinaka-markers ng mga katiits. Pwede po kasi yan, ang item po ay pwede po doon po sa tabi ng ilog or sa gilid po ng ilog, mga katiits. Ayan po ay isang indication po na kapag medyo malalaki na po ang pagkatandaan nyo po, kapag mga big boulder markers na po ang ginagamit, big boulder sign ay medyo po may kalayuan na po. Ayan, minsan po ay nagdidistansya po yan ng 1 meter hanggang 10 meters po ang layo. So, pwede nyo pong i-detect po niyan yung paikot po yung apat na kanto, north, south, east, and west. Mayroon po yung tinatawag na coordinated marker. So, pwede na po hanggang 3, hanggang 7, o pwede nga hanggang 10 meters po ang distansya. Pero i-try nyo rin po sa mga 1 hanggang 3, hanggang 7 meters po mula po dyan sa markers. I-check nyo po yung east, west, north, and south, mga katiits. So, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator, mga katiits. Ayan po ay sana po ay nasundan po ng ating katiits na nagpapadala nito na napakagandang treasure marker na ito po ay kinonsider po natin ngayon na isang big boulder marker. So pakatandaan po na kapag medyo may kalakihan na po ang mga treasure marker, mga katiits, ay mayroong kaakibat yan na tinatawag na counter sign. Yung counter sign, mga katiits, pwede po yung item nandoon po sa counter sign at may tinatawag po silang coordinated markers. So, mayroon mo yun medyo may mga bato dyan na hindi gaanong kalakihan na ito'y malapit po sa kanya na distansya po ng mga
hanggang 10 meters po ang layo mula dyan sa pinaka-mother markers yan mga katits. Yun po ay inyo pong obserbahan po. Minsan gagamit po yan ng old century tree, kahit mga puno na lang yung natitira, ay pinaka-counter sign po niyan, or gumagamit po ng mga bato na hindi gaano kalakihan na ito'y ginagamit nila na pinaka-counter markers mga katis. Yun po ang pagkatandaan nyo po, magkakaiba po sa mga small treasure markers at tinatawag na big treasure markers mga katis. Kasi nga medyo may distansya na po yung malalaking markers mga katis. Hanggang 10 meters po, 1 hanggang 10 meters. Yung mga malilit po, nandyan lang po dyan naglalaro sa mga 1 hanggang 3 meters hanggang 4 meters po ang distansya po mula sa pinaka-markers po mga katiits. Yan po mga katiits, harinawa po ay matris po at makita po ng ating katiits po na nagpadala sa atin ito ng treasure marker. Sana po ay nasundan po yung mga ating dinidikod at mga direksyon po na ating tinuturo, tinatalakay ngayon na ito'y makita niya na po sana yung IT mga katits. Yun po mga katits ay isa po sa medyo mahirap po talaga sa isa pong treasure hunter na wala po tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. So, nagdidepende lang tayo sa mga naka-ukit po, sign o naka-engrave po, mga pointers po, mga arrowhead po sa mga stone markers mga katis. Kasi nga wala po tayong metal detector, gold locator o ano pa mga gadget po na pwede pong makatulong at medyo mapabilis po ang location po ng item mga katis. Yun po ay isa pong malaking tulong po talaga kung mayroong treasure hunting equipment. Sa pagtitistig naman po ay nagbabase po lang po tayo dun sa mga arrowhead. So, distansya po, madalas po natin na depende po dun sa sign, depende sa mga arrowhead, sa mga nakapinpoint po, mata, ilong o saan pong banda po ng tulad po ng isang gorilla na ito po ay ang ating po sinusundan po minsan yung nguso, yung tingin na pwede pong naroon po yung item o pwede po mayroon po itong counter sign at tinatawag na coordinated markers katits. Yan po ay isa po sa kaibahan po sa mga small treasure markers mga katits. So po, sa pagtitisdig naman po, pwede naman tayo magtisdig po ng 1 hanggang 1.5 meters ang lalim at lalaman po natin kung ano po yung mga lumalabas po sa mga paghuhukay po natin. May minsan kibat po na iba-ibang hugis puso, hugis triangle, mga iba't ibang buti, may iba't ibang bagay po na personal na bagay na gamit po ng mga Hapon, Japanese at Chinese sa habang ito'y naghuhukay po ng kanilang binabarid po na item po mga katits. Yun po ay ibig sabihin tama po yung inyong tisdig, nakahit po, tama po yung inyong pagtutungo po sa paghukay at yun yung mga palatandaan mga katits. Yun po ay sana po ay nakuha po ng ating katiits na nagpapadala po ito sa atin. At maraming salamat pala katiits sa inyong pagtitiwala sa akin. Ako po ay inyong napili sa pagdikod sa pag-analisa. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe katiits. At also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang palabas. Thank you so much for watching. God bless us always.